Magandang araw po sa inyong lahat. So, nandito na po tayo sa ating latest bagong video. So, pag-usapan po natin ang tungkol sa the biggest camp, pinakamalaking kampo sa buong Pilipinas or Asia. So, bigyan natin ng information ng ating mga subscriber. And maraming salamat ang Forces of the Philippines. So, let's start. Fort Magsaysay is the biggest camp in the Philippines and Asia. So, basahin po natin ang information ng Fort Magsaysay. Excuse me po. Fort Magsaysay, also known as the Fort Magsaysay Military Reservation, and sometimes shortened to Fort Mag, is the largest military reservation in the Philippines and serve as key training area for the armed forces of the Philippines. Fort Magsaysay spans the provinces of Nueva Ecija and Aurora, encompassing the city of Palayan and municipality of Santa Rosa, General Tino, Laor, and Dingalan. So, yun po ang location niya ay sa Nueva Ecija. Nasasako po siya ng Palayan City. Kasi po ang capital po ng Nueva Ecija is Palayan. So yun pong Fort Magsaysay, nandyan po lahat. Mga training ground, then mga ibang units, special units. So basahin natin ang information niya. So, nandiyan po yung kampo ng Fort Magsaysay. Then, isulit natin ang mapa niya. Saan siya na-locate. Site history, built in December 19, 1955. Up to present. Garrison information, nandiyan po sa loob nasa loob po ng Fort Magsaysay ang mga unit, pareho nitong 7 Infantry Division, 7 Division or 7 ID, Aviation or Regiment, Philippine Army. Nandiyan po ating Artillery Regiment, yung kanyon. Nandiyan din po ating SOCOM or Armed Forces of the Philippines Special Operation Command. Nandiyan din po ang SF, Special Forces or Special Forces Regiment. So, marami pong mga nagkampo. Ang history po niyan ay ganito po. Ang creation on December 10, 1955, President Ramon Magsaysay enacted the 73,000 hectares or 180,000 acres base centered in Palayan City. The reservation covers the municipality of Papaya, now General Tino, Santa Rosa and Laor, all of the province of Nueva Ecija, and portion of Aurora province. So may portion po sa Aurora province except sa Nueva Ecija, meron pa rin sa Aurora. The reservation is used for military training and live fire exercise. So, yung area po na yan, yung Fort Magsaysay ay ginagamit po sa mga training or live exercise, fire exercise, mga live ammunition, mga bala, paputok ng kanyon, o kaya mag-test fire ng mga ibang mga armaments natin. Diyan po ginaganap. Fort Magsaysay hosted the Army Training Command, which provide basic training for enlisted personnel and officer and advanced training in some specialties such as infantry and artillery. So, yung Fort Magsaysay, dyan din po nagbe-basic training mga candidate soldier or mga basic officer course or advanced course. Then, mga specialization like ng mag-take up ka ng Scout Ranger. Dati nandiyan ang SRTC, Scout Ranger Training Command Center, then Special Forces or SF, Special Operation Course. So, under po yan ang TRADOC or TRACOM. So, hindi na po natin i-take up ang iba.
In 1991, Mount Pinatubo eruption led the Philippine government to relocate some of the residents of the volcano, and Fort Magsaysay was one of the relocation site. So yung Fort Magsaysay na dahil sa laki po, imagine 73 hectares, nung pumutok po yung Mount Pinatubo, dyan po nirelocate ng government natin ang mga residente. Almost 2 decades later, the Philippine Army remains in conflict with tenant and farmers. So nagkaroon ng conflict. As the later have been ordered evicted from military reservation. Kasi temporary lang sila doon. So nagkaroon ng yung mga tenant, ng mga farmer, pero yung po yung military reservation po yan. Fort Magsaysay vast tract of land has time and again attractive number of claimants without escaping controversy, and some occasion, illegal loggers have found their way into the reservation. Kasi maganda yung lupa po dyan. So, nagkaroon po ng mga logging. So, nagkaroon ng mga controversy. So, basahin na po itong description. So, dyan po yung nagtitraining lahat ng pati po yung balikatan, dyan po yung kasama ng mga Amerikano na sa EDCA. Fort Magsaysay can be reached through the Bangad Fort Magsaysay Road or through the Santa Rosa Road, Fort Magsaysay Road. So, pwede magdaan doon sa Santa Rosa. The original 73,000 hectare military reservation has been reduced to 35,000 hectares after 7 presidential proclamation. So yun na, dumating na. So yung 73,000 hectares pa yung na-reduce yan sa president proclamation, naging na lang po siya, 35,000 hectares. So almost kalahati po ang nawala. Despite this reduction, the sprawling base reaches all the way to the Pacific Ocean over the Sierra Madre Mountains with 12-kilometer coastline. Fort Magsaysay is also the only Philippine Army base that boasts its own runway. So mayroon pong runway, sariling runway. Apron aircraft maintenance and air control facility. So, nandiyan yung mga aviation unit natin ng Philippine Army. So, meron po siya mga recreation area. Fort Magsaysay also features the rest and recreation. So, yung mga R&R or facility known as the Pahingaan Complex. The complex is situated in the shore of Man-Mandate Lake with the base and upper recreational activities. Kasi po yung yung Fort Magsaysay, maganda po talaga yan na area. At mataas yan nasa bukid din So nasa baba yung Palayan City. Yung Palayan City, puros po yan palayan. Puros palayan dyan sa baba, pinakababa. Well, kami, dyan po ako nag-training ng Scout Ranger Orientation Course sa Scout Ranger Training Center, SRTC, nandiyan sa Mulabi. So magja-jogging po kami ng night run, body run, team run, pababa o platoon run. Bababa po kami ng Palayan City, tapos akit ulit pataas. Di pataas yan ang daanan pa niya noon, panahon namin rough road. Talagang packet ka talaga, malalakas po kami noon kasi training pa lang So malakas pang tuhod. Kaya namin akitin yung paakyat ng packet na bukid hanggang makarating kami sa pinakabukid talaga sa tinatawag ng Mulabi. Nandiyan po yung dam. Meron po dyan dam. Yung dam dyan po kami nag-river crossing noon. Malalim po yung dam na yan. So, dyan po nagtitraining ang ating halimbawa ang ating special forces. Dyan sila, nandyan ang training ground nila. Ang airborne, diyan po sila yung heliborne operation, diyan ang training ng heliborne operation.
Then artillery, sa mga canyon, mag-schooling ka ng canyon, artillery. Diyan po kayo makuha po to kasi bundok po talaga yan. Ganda po talaga ang area na yan. Kasi yung Fort Magsaysay ay napakalawak at forested po talaga, forested. Kasi nung dyan po ginaganap yung yung tinatawag na field training exercise. So nung candidate soldier pa kami, dyan kami nag-field FTX or field training exercise. So magkaroon kayo ng war games. So kanya-kanya kayong tago ng tropa nyo, bundok yan puro siyang puro siyang kakahuyan, maraming kahoy, forested Kanya-kanyang tago kayo kasi i-raidin kayo atakihin kayo, so war games nga So yun ang ginagawa namin field training exercise. Mawawala ka talaga dyan. Ang laki kasi ng area dyan Tapos dyan din po yung training ng mga survival dyan. Tapos yung mga mag-maneuver yung mga light armor brigade, dyan din po ang training. Dyan dati yung yung light armor brigade. Oo. So yung mga tangke dyan mag-maneuver. Paano yung mga maneuvering nila. Paano yung mga technique or strategy sa mga tank. Sa mga tangke kung paano nila, mga plano nila sa mga strategy, kung paano maneuvering. Diyan po sila nagtitiri kasi malawak pong ground. Kung sa kanya naman, artillery, nag-schooling ka, diyan din po. Oo, training. Tapos diyan kayo magpaputok, live talaga. Sa bundok, papaan nyo sa bundok, live. So wala pong resident diyan. Bawal po, wala pong mga tao dyan. Kasi training exercise yan area So bawal pa may mga civilian dyan. Kasi baka ma-aksidente. Kasi live training exercise dyan po ginaganap sa Fort Magsaysay. So sa buong Asia, pinakamalaki po na kampo yan kahit sa buong Asia, sa Pilipinas. Kasi yung mga training sa Fort Bonifacio, kakandak sila ng training dyan, pero ang actual po niyan, idadalhin po kayo ibibiyahe po kayo, dali kayo ng 6x truck, papuntang Fort Magsaysay, doon po ang actual ninyo. Alam mo, doon kayo mag-field training exercise. Ganon din po yung mga officer, o mga basic o advanced course, dyan po kayo mag-actual sa Fort Magsaysay kasi ma-accommodate po kayo kahit ilang estudyante kayo, dahil napakalaki po ng area na yan. Diyan din po minsan nagkakandak ang EDCA at training nila dyan. Halimbawa yung mga Amerikano, balikatan, meron silang portion na dyan dapat sa Fort Magsaysay. So dyan po i-help. So may participation mga Amerikano. Then nagagamit din Amerikano yan. Depende sa anong agreement nila sa EDCA. So sila nakakaalam yan, anong mga proseso dyan. So, ano mga legal dyan. So, para sa akin, yung Fort Magsaysay, talaga, kailangan talaga ma-improve pa mabuti yan. Kasi, ma-preserve natin yung pinakamalaking kampo natin. Ngayon, nabawasan na 33 hectares na lang. Dati, 75,000 hectares, 73,000 hectares. Napakalaki po niyan. So malaki rin po yung 33,000 hectares na natira. So, hindi ko po malilimutan ang hirap dyan. Kasi dyan po ako na-training. Grabing pawis ko dyan. Talagang day and night ang training dyan. Yung sa Palayan City, bababa kayo. Madali ang pagbaba kasi pababa Ikot-ikot lang pababa na Yung pagkakyat na, pag-uwi na kayo, puntang Ulabi, sa nagkampuhan ninyo, sa training area, training ground. Nako, talagang, kung hindi ka talaga malakas, kung wala ka talagang training, kung mga bata pa kami noon, kaya malaki pang namin, stamina namin, mga lalakas pang tuhod, kaya. Hindi po mas gagawin sa inyo kung hindi nyo makakaya. Kasi kaya lang po ay tinitraining. So yung mga candidate soldier na nag-apply, kung marinig nyo yung pag-Fort Magsaysay, yan po ang pinakamagandang
na area sa training ground. Maluwag. Masyadong maluwag. Ma-accommodate lahat ng estudyante kahit ilang libo pa kayo dyan. Oo. Mabalang kulang ang barracks doon sa 7 Division, doon kay taas, to training. No problem, mag-fix din. Hindi problema ang tubig kasi malapit lang ang dam. Pwede kayo pumunta sa dam, doon kayo maligo o lahat. Mag-dive kayo doon, hindi problema ang tubig kasi ang tubig galing lang yung potable water, hindi problema. Oo. Ang laki ng dam dyan. Diyan kami nagre-river crossing. Yan ang Fort Magsaysay in honor kay President Magsaysay. So, sa kanya binigay ang pangalan ng Fort Magsaysay. At ang modernization niya sana po ay mapaganda. Pati yung yung helicopter, airborne, diyan po mag-maneuver. Mga heliborne, mag-heliborne ka dyan. Yung mga training na yung mag-rappelling, mag-round down rappel, or anong tawag niyan? Tawid ka sa busy, nalimutan ko na yan eh. Ano ba yan? Iba na pag-retire na ba? Malimutin na. Commando crawl, yun. Yung mag-commando crawl ka sa PC, sa tali, na kabilang dulo. Sa may ilog. Yun po, commando crawl. Then, slide for life, yun. Diyan po sa Fort Magsaysay, kakandak po yung training na yan, na subject na yan. Kasi wala yan sa ground sa Fort Bonifacio o anong mga kampo dyan, nandun lang po sa area na locate. So, kung saan may mga training, ang mga kampo dyan, around Metro Manila o around Luzon, dyan po kayo dadalhin sa actual, sa Fort Magsaysay. O kahit ilang libo pa kayo dyan, makakumudin kayo dyan. Kami noon nag-isar kami, sa kanito soldier pa kami, 1,000 plus kami. Then kami nag-FTX, filtering exercise. Then pag-graduate na, 500 plus na lang kami. Kunti lang natira sa amin. Lalo na ngayon, marami nang na-discharge. Marami na rin ang nag-retire. So wala nang active ngayon sa batch namin. Wala nang active. Puros compulsory retire ng iba. Iba optional. Iba na-discharge. Kasi destiny din ito kung makaretire ka eh. Swerte kung makaretire ka, wala kang kaso. So yun po ang Fort Magsaysay natin na kampo. At yan po ang history. At sana ay ma-preserve na po natin ang kampo na yan. At ma-modernize pang mabuti. At malaking tulong po sa ating Armed Forces of the Philippines. At yun lang po, maraming salamat po sa inyong panonood at pagsusubaybay sa aking channel. Ako po'y magpapaalam na po. Maraming salamat po.